December 2023, si Mark po yung nag-handle ng 1 month po siya. Bali assistant po siya ng ICC. Bali siya po yung direct contact from Senator Trillanes, din si Mark po. Then binigay ni Mark po sa akin yung assistant is 2 weeks na po sila. Bumalik po sila ng October 2024. November to October, ma'am, sir. Then, ang direct contact ko po sa mga schedule ng meeting is si Senator Trillanes po na binigay ni Mark sa akin. Kasi siya po yung previous na na-contact din kay Senator Trillanes. Isti po yung code name niya dito po, sir. Siya po yung nagbabato ng mga meeting sa hotel, Sample Holiday Inn, na evening meeting po sa ICC. Good for 1 month. 1 month po yan, sir. After po noon, hihatid naman po natin sila sa airport. After that, mag-aantay naman po kami ng schedule na dadating ulit sila. Then kami ulit yung magsusundo sa kanila na may contact doon po sa may immigration po, sir. For the record, kailangan malaman mo na yung binabanggit mong pagdating at parot parito ng ICC ay consistent sa record ng immigration. Kaya naniniwala kami na yung inyong salaysay may bahid ng katotohanan talaga. Kasi ito lang, kapapakita lang ni Senator Amy kasi nakakonekta kami siya para malaman namin, isa-isa naming tinitingnan kung lahat ng sinasabi ninyo ay consistent sa mga naganap na pangyayari. So, Chairman, to continue, di ba? As I said, no? Take out the issue of cooperation or not cooperation ng Pilipinas sa ICC. Walang masama sa investigasyon eh. Kung pupunta dito yung mga foreigner para malaman kung may human rights violation. Actually, despite the rhetoric of President Duterte, I invited human rights groups to come to the Philippines. I had the opportunity to meet with the late, great Senator McCain, and he asked kung pwede. May mga pangalan lang ako sinabing we dissuade because political yan. Yung foreign minister ng Iceland, binabanatan tayo, nagulat. Iceland, nagulat siya, humingi ako ng bilateral meeting, inimbita ko siya. Sabi ko, wag ka sa media at sa rhetoric, pumunta ka ng Pilipinas. Sabi niya, no, your president banned us. No, sabi ko, I will personally escort you. So, hindi issue sa akin yung investigasyon. Issue sa akin kung may bayaran sa investigasyon. So can you talk a little bit about yung... So, anong dineliver dito? Maleta, pera, kanino dineliver? Ano yung sinabi niya para saan yung pera na yon? Pangkain lang ba o pang gasolina yon or what? No? Kanina, inumpisahan nyo na di ba? Your Honor, yung sa ibang team po yung nag-deliver ng pera. Sa amin po, nag-a-assist lang po kami nung ICC. I think po, yung ICC, nabigay na po siguro yung dapat ibigay sa kanila nung nag-serve po kami sa kanila. Pero kanina may nagsabi no, na meron kay Senator Trillanes. Yes. Tama po ba? Meron po, sir. Bali, Go ahead po. Ako po, sir. Nakapag-deliver po ako kay Senator Trillanes sa 86 Security Ojeda. Ay, sorry, sir. Sa 86 Security Ojeda Street sa Quezon City. Kumbaga, headquarters po ng Magdalo yun, sir. Anong dala mo ulit nun? Yung una ko pong dineliver doon, paper bag na malaki, siguro nasa 5 to 10 m yung laman ng po, sir. Ako rin po mismo yung nagbuhat, no? And then pangalawa? Tapos yung pangalawa po, 6 na po na maleta. 6 na po? 6 piraso. 6 na po. Okay, 6 na. 6 piraso na maleta po. Maliit, medium, or... Halo-halo po, sir. So, 2 beses. 2 beses. Tapos